So, eyes on the screen. So, again, anong mention ko kanina, kapag mag-create kayo ng housing development, usually, the total project cost is the sum of your land acquisition cost. So, take note ha, mag-assume na lang tayo na sa 1,400 siya per square meters. So, kayo na mag-compute ha, lahat kayo level field, regardless kung saan siya. Actually, no, pwede siya ma-research, pero wag na. So, assume tayo na 1,400 per square meter ang inyong land acquisition cost. Assume na natin yan. Then, si land development cost, again, mag-total yan siya galing doon sa part 1, yung inyong land development na costing. And then, amenities, construction cost, mag-total siya sa lahat ng amenities nyo na i-construct. And then, residential construction cost, mag-total din siya kung magkano yung inyong gamit para magtayo yung inyong lahat ng residential buildings. Okay? So, yan ang total project cost. A is equals to 1, 2, 3, 4 na costs. So, next is, isulat nyo lang dito yung number of saleable units. So, for example, ang total project construction cost ninyo is nag-abot na ng 1 billion. So, tas ang number of saleable units ninyo is nasa, for example, nasa 1,000, nasa 900 na lang. 900. Sige daw, i-divide nyo yan. So, magkano ang cost per saleable unit? Pwede ba compute? Yan. Okay. So, for example, ang inyong design is, let's say, ang unit size ninyo is 27 square meters. Tapos, ang number of residential floors ninyo is nasa 5 floors per building. So, therefore, unit ceiling price ninyo as per JMC, ilan man? Yung per ceiling ko ba? Oo. Ito. Kasi 5 floors, 27 square meters. So, therefore, 1.227. 1,227, 273 million. So therefore, ang maximum allowable project cost ko is this times 900. And then take note ano yung i-mention ko kanina? Pwede daw tayo mag-additional price for land and land development cost. And since naggastos tayo for land, and assumption is naggastos tayo for land, and nag-provide tayo ng land development and amenities cost, may additional tayo na 180,000. Ilan total nito? $273. So, yan ang ceiling price natin per selling price natin per unit. Ceiling, selling. So, okay. And then, ano ang maximum allowable project cost? Meaning, ang budget na ibigay ni government is this one times number of units. So, 1 billion 266. Okay. Yan. So therefore, malaki ang inyong kita. Profit ninyo, kasi ito ang ma-receive nyo galing sa government. Again ha, ang point of view natin dito, developer kayo lahat.
i-task kayo ni government na kayo ang magpatayo ng 4PH project. So therefore, based on your bill of quantities, ang inyong magastos lang in total, ang pera na ilabas ninyo is 1 billion. Pero ang inyong ma-receive na money is 1,266 million. So therefore, ilan ang profit ninyo? Ito, 266,546. Ilan naman yan? Percentage profit niya. Ang percentage profit niya is that ito divided by ito. 266,546 divided by ano? 21. So therefore, 21% ang inyong profit. So, yan siya. Isa yan sa mga i-check ko ha. Tatlo ang aking i-check. Inyong compliance with the law, ang inyong design process, how unique your design would be compared to the typical na government housing projects. And third is, ano ang profitability ninyo. Okay? So, yan ang aking mga i-check. So, make sure, consider the three when it comes to designing for the term project. Okay? Ang land acquisition assumption is 1,400 per square meter. So, ang computation, for example, ang inyong nakuha is 1.2 hectares. Ilan man yan? That is 12,000 square meters. So, therefore, times 1,400. So, meaning, nabili daw ang lupa ng 16,800,000. Okay? So, ganon. Gets? Okay? So, klaro tayo lahat na? Ang provision. Usually, ang gina-provision for laundry is, for example, yung faucet para sa washing machine. And then, yung drying. So,